Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, abay balik eskwela para sa ating mga estudyante, mga pampublikong paaralan at ilang mga pribadong eskwelahan. Umpisa na ang school year 2025-2026. Kasabay po nito ang muling pag-ingay ng debate tungkol sa pagiging epektibo ng K-12 program. Sa isang banda, may mga mungkahing tuluyan na itong buwagin. Naghain si Senator Jinggoy Estrada ng isang panukalang batas para tanggalin na ang senior high school o K-12. Bigo daw ang K-12 na ihatid ang mga ipinangakong benepisyo ng dagdag na mga taon sa ating basic education. Layunin ng Senate Bill No. 3001 na i-rationalize o gawing mas masinop at mas malinaw ang programang ito para sa ating mga mag-aaral. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing hindi solusyon ang baguhin muli ang basic education system sa ating bansa. Panitilihin daw ang K-12, pero kailangan ng mga pagbabago o reforma. Anong sa inyo dyan? Ganito naman ang pananaw ni Senador Sherwin Gatchalian. Naririnig at nauunawaan naman daw ng Senador ang hinaing ng mga magulang dahil dagdag gastos ang dagdag na taon sa high school. Pero mas malaki raw ang problemang ibubunga kung tuluyang bubuwagin ang ating K-12. Ang mga magkatapos ng high school ay hindi raw kaagad makakakuha ng trabaho dahil 16 anyos pa lamang sila. Kung may trabaho man para sa kanila, malamang na hindi sapat ang ipasasahod sa kanila. At kapag may trabaho naman, hindi nagugustuhin ng mga estudyante na magkolehiyo, bagay na ayaw mangyari ni Senador Gatchalian. Ang kompromiso, aniya o compromise ay ang pagpapaikli sa haba ng panahong iginugugol ng mga estudyante sa kolehiyo. Sa halip na 4 o 5 taon ang mga kursong iaalok sa mga gustong magkolehiyo, bakit hindi nilang daw gawing 2 hanggang 3 taon lang ang mga ito? Hindi na raw kailangan ituro pa sa kolehiyo ang ilang tinatawag na general subjects dahil naituro na daw ang mga ito sa junior at senior high school. Gaya ng napakaraming batas sa ating bansa, ang batas na nagtatatag ng K-12 program ay hindi raw naging maayos ang impluwensya at implementasyon. Tandaan natin ang pangunahing layunin ng programang ito ay ang gawing handa ang ating mga mag-aaral sa pagtatrabaho o sa karerang nais nilang tahakin. Idinisenyo dapat ang curriculum ng K-12 para makahubog ang ating mga paaralan na mga Pilipinong may angking kakayahan o competencies, ika nga. Kabilang sa mga competencies na ito ay ang literacy o kakayahang magbasa at intindihin ang binabasa. Communication o kakayahang iparating ng malinaw ang gusto nilang sabihin. At critical thinking o ang kakayahang suriin ang mga impormasyon para gumawa ng makatwirang solusyon sa bawat sandali o sa bawat problema. Walang makakatutol sa mga layuning ito ng K-12 program, kapanalig. Pero mula nang maisabatas at maisakatuparan ang programang ito, abay maraming butas sa implementasyon na hindi agad naagapan. Kasama ang mga problema ng kakulangan ng mga learning materials, siksikan sa mga silid-paaralan, kawalan ng mga laboratorio at sobrang daming kailangang ipaunawa sa estudyante sa loob ng kakaunting panahon. May tuturing na malaking problema din ang kakulangan sa mga gurong may sapat at akmang kakayahan para ipasa sa mga estudyante ang mga kailangan nilang kaalaman. Sa mga pampublikong paaralan, case in point, tambak pa ang trabaho ng ating mga guro. Pero kahit wala pang K-12, hindi ba problema na natin ang mga ito? Kaya mga kapanalig, lumalago po ang dignidad ng tao kapag nakakatanggap siya ng dekalidad na edukasyon. Higit na mainam, sa ginto ang magkaroon ng karunungan. Sabi nga sa Kawikaan 16:16,
Sa halip na magpadala sa damdamin o magpasikat sa publiko, bakit hindi suriing mabuti ng ating mga mambabatas ang K-12 para mahanap kung nasaan talaga ang suliranin? Sa pagsusuring ito, kapanalig, hindi mga politiko ang dapat nangunguna, kundi ang mga eksperto sa sektor ng edukasyon. Mga magulang, siyempre, at mga bata mismo. Kapanalig, holistic approach ang dapat tugon sa ating educational system. Education sa Caritas Manila is the great social equalizer. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.